Iniimbestigahan ng isang teacher sa Cebu na nahulikam na sinasaktan ang kanyang estudyante. Dalawang sipa sa sikmura. Yan ang inabot ng isang estudyante mula sa kanyang sariling guro. Viral ang video na yan na nakunan sa isang high school sa Cebu City. Kinumpirma na rin ito ng prinsipal ng naturang paaralan. The incident report was already also crafted and submitted to the division office for further action. Nagharap na ang sangkot na guro at magulang ng estudyante. Naroroon din ang abogado ng DepEd para mag-imbestiga. The teacher sincerely asked for an apology. He affirmed that he has committed certain act which is contrary to the prevailing policies in DepEd. Giit ng DepEd, zero tolerance ang ahensya sa anumang klaseng pangmamaltrato sa mga mag-aaral. Isusumite ng DepEd Cebu City Division sa regional office ang lahat ng ebidensyang nakalap nila. Habang wala pang resulta ang investigasyon, magpapatuloy sa pagtuturo ang teacher pero hindi ito pwedeng lumapit sa biktima. Isinailalim naman ang estudyante sa debriefing at psychosocial intervention. Maliban sa kinasasangkutan ng insidente, wala na umanong ibang record ang guro na nagtuturo sa loob ng 27 taon. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang panenermo ng isang guro na lumabas pa sa live stream. Nag-viral ang panenermon kung saan nakapagbitaw ang guro ng mga salitang may diskriminasyon umano. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa lamang nararating sa buhay. Viral ang live stream video na ito ng isang gurong pinapagalitan ang mga estudyanteng hindi raw siya ginagalang. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Naka-private na ang account ng nag-live pero nai-record ito ng ilang netizen. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Galing squatter ng mararating sa buhay. I-establish natin if it was it during school hour, was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya. Ang tanong ng marami, bakit galit na galit ang guro? Parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na may or frustrated na may ganung remark siyang narinig. Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyohan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi tamang nagbitaw ng mga salitang may diskriminasyon ng guro. Taga Metro Manila raw ang guro na nagtuturo sa public high school. Kinakausap na rin siya ng mayor na nakakasakop sa kanya. Pupuntahan daw siya ng ACT NCR Union para malaman kung may kailangan siyang tulong. Stress ba siya or depressed ba siya? Kaya lang, ang problema ko dito, gusto ko rin tanungin, bakit sinocial media niya pa, no? Hindi dapat sinasabi yon ng isang teacher. Kahit na malaki ang problema niya. Mahigit 20,000 estudyante na nag-admission test sa West Visayas State University pinagre-retake. Ayon sa universidad, posibleng na-leak ang mga tanong dito. Para raw hindi maapektuhan ang reputasyon ng universidad, nagpasya silang ulitin ang entrance examination. Naglaho ang dapat sanay donasyon para sa pagpapagamot ng batang nilapa ng 4 na aso sa Samar. Kwento ng guro na umano'y na scam, may tumawag sa kanya at nagpanggap na konektado sa isang ahensya ng pamahalaan. Pakay raw ng caller na mag-donate at nakuha nito ang tiwala niya. Kaya nang hingan siya ng code para kumpletuhin daw ang fund transfer, agad niya itong ibinigay. Nang suriin na ang e-wallet, halos nilimas na ang laman nito. Mula sa nakolektang mahigit 50,000 o 57,000 piso, nasa 300 piso na lang ang naiwan. Patuloy na iniimbestigahan ang nangyari.